Kabanata 1401. Ang mag-asawa ay nakaupo sa gitna ng dagat ng mga bulaklak, nag-scroll sa mga pagbati mula sa kanilang mga online na kaibigan sa kanilang mga telepono. Naligo sila sa mainit, orange na liwanag ng araw, na lumilikha ng eksenang puno ng hindi maipaliwanag na init at kaginhawaan. Palihim na kinunan sila ng bodyguard ng ilang larawan mula sa malayo, kinuha ang kanilang magagandang romantikong sandali, at ibinahagi ang mga ito sa lahat. Kinuha ni Benjamin ang telepono at mahinang sinabi kay Arisa, huwag na tayong tumingin dito. Maglakad-lakad muna tayo. Napangiti si Arisa, gusto kong mamasyal mag-isa. Dahan-daang pinisil ni Benjamin ang kanyang ilong, hindi sumuko sa kanya. No way, it's either umupo ka sa wheelchair, or I carry you. You choose. Arisa pouted at him, her voice sweet and delicate. Hindi ba ako makakalakad ng kaunti? Diretso siyang binuhat ni Benjamin at nagpatuloy. Hindi ka makakalakad mag-isa. Hayaan mo akong buhatin ka. Si Arisa ay likas na pinulupot ang kanyang mga kamay sa kanyang leeg, nakatutok ang mga mata niya kay Benjamin. Hindi ka ba napapagod dito? Ibinaba ni Benjamin ang kanyang tingin, ang kanyang mga mata ay puno ng nag-aalab na pagsinta habang nakatitig sa kanya. Handa akong gawin ito. Napangiti si Arisa. Panunukso niyang kinamot ang balat ng kanyang leeg gamit ang kanyang mga kamay. Nakaramdam ng kirot, pinaikit ni Benjamin ang kanyang mga mata. Bahagyang umungol ang kanyang Adam's apple habang nagsasalita sa malalim at husky na boses. Mas komportable ka ba kapag karga-karga kita kaysa kapag naka-wheelchair ka? Oo, sabi ni Arisa na may pilyong ngisi. Ang pag-upo ng masyadong mahaba ay nagiging hindi komportable sa aking puwit. Bahagyang iginalaw ni Benjamin ang kanyang kamay, binigyan ang kanyang puwitan ng marahang paghaplos. Bahagyang nanginig si Arisa, namumula ang kanyang mga pisngi habang nahihiyang nagtanong, sa tingin mo, saan ka humahawak? Isang pilyong kislap ang sumilay sa kanyang mga mata, at bahagyang gumalaw ang kanyang mga labi. Sabi mo masama ang pakiramdam mo, kaya hayaan mo akong magpamasahe sa iyo. Napasimangot si Arisa sa maisla na paraan, ngumuso habang sinasabi, hawakan mo ako ng mahigpit. Huwag mo akong sinasadyang ihulog. Hindi mo kayang bayaran. Bahagyang tumawa si Benjamin. Malakas ang mga braso niya, huwag kang mag-alala. Madapa man ako, hindi kita hahayaang masaktan. Napasandal si Arisa sa kanya, nakatingin sa malayong tanawin. Hindi maginhawang tamasahin ang tanawin kapag hawak mo ako. Bumaba ang tingin ni Benjamin para tignan siya. Paano kung babuhitin kita sa likod ko? Nagningning ang mga mata ni Arisa. Ang ideya ng pagkarga sa kanyang likod ay tila maganda. Gayunpaman, nang makitang itinulak ng bodyguard ang isang wheelchair sa hindi kalayuan sa likuran nila, mamulong siya, hindi ba ito makakabawas sa iyong dignidad? With a light chuckle, yumuko si Benjamin para ihiga siya, saka tumalikod at lumuhad sa harapan niya. Hop on, ihahatid na kita. Bahagyang tumawa si Arisa, nakasandal upang ipahinga ang kanyang bigat sa kanya, pinulupot ang kanyang mga kamay sa kanyang leeg. Iniunat ni Benjamin ang kanyang mga kamay sa likod, hinawakan ang kanyang mga tuhod. Saka lang siya tumayo, binuhat siya sa likod habang nililibot nila ang magandang lugar. Nakasandal si Arisa sa kanyang balikat, pinagmamasdan ang magagandang tanawin sa kanilang paligid. Nang makita niya ang isang paro-paro na lumilipad sa hindi kalayuan, tuwang-tuwa niyang iwinagayway ang kanyang mga braso at binti, na halos malaglag siya ni Benjamin. Benjamin, napakaraming paro-paro dyan. Tere, tingnan natin. Mahigpit na hinawakan ni Benjamin ang kanyang mga binti, bahagyang umangat, at marahang pinagalitan, huwag kang masyadong matuwa. Mag-ingat na, huwag mahulog. Tumawa si Arisa na parang isang masayang maliit na bata, walang pakialam na nagsabing, huwag kang mag-alala. Nakahawak ako sa iyong leeg. Sa isang mahinang tawa, dinala siya ni Benjamin patungo sa direksyon ng isang maliit na lambak. Naliligo sa sikat ng araw, isang malawak na dagat ng mga bulaklak ang kumikinang na kumikinang. Lumipad ang mga paro-paro, lumikha ng isang makapigil hiningang tanawin. Napakaganda ng lugar na ito. Bulalas ni Arisa, nakahiga sa kanya, tumangging kumurap ang kanyang mga mata. Inakbayan siya ni Benjamin, nasiyahan sa magagandang tanawin kasama niya. Pagkaraan ng ilang sandali, bahagyang nilinggan niya ang kanyang ulo at tinanong siya, gusto mo ba ng tubig? Umiling si Arisa. Ayaw niyang maghanap ng restroom dahil nakatutok siya sa pag-e-enjoy sa magagandang tanawin. Ibaba mo ako, gusto kong magpa-picture dito. Natuwa si Benjamin. Wala siyang choice kundi bitawan siya,
ibigay sa kanya ang telepono at hayaan siyang kumuha ng maraming larawan hanggat gusto niya. Habang siya ay abala sa pagkuha ng mga tanawin, siya ay kumukuha ng mga larawan sa kanya. Matapos mamasyal sa dagat ng mga bulaklak, ipinagpatuloy siya ni Benjamin, na lumipat sa iba pang magagandang lugar. Hindi na sila muling sumakay ng karwahe ng kabayo ngunit masayang naglakad hanggang sa paglubog ng araw. Nang makitang nawala ang huling sinag ng papalubog na araw, pinaalalahanan siya ni Arisa, "Benjamin, bumalik tayo. Nagugutom ka ba?" Lumingon si Benjamin para tingnan siya. Isang awkward na ngiti ang ibinigay ni Arisa. Kumalabog ng malakas ang tiyan niya. "Nagugutom ako, at kailangan ko ring gumamit ng banyo." Pagkalabas, hindi pa man siya nakainom ng maraming tubig, hindi niya napigilan ang pagnanasang umihi ng mga sandaling iyon. May restroom sa unahan. Ihatid na kita doon. Mabilis na nahanap ni Benjamin ang lokasyon ng banyo, at sa kanyang likod, siya ay nagtungo sa direksyong iyon. Kabanata 1402. Nang matapos ang mag-asawa sa banyo, hindi na siya pinabayaan ni Arisa na buhatin siya ni Benjamin. Sa halip, pareho silang sumakay ng karwahe pabalik sa hotel. Si Sean at Edwin ay nakabalik mula sa kanilang paglalakad ng maaga at inutusan ng mga tauhan ng kusina na maghanda ng masarap na pagkain ng maaga. Personal na pinangasiwaan ni Edwin ang proseso. Kumakain silang apat sa isang private room, pinag-uusapan kung saan sila pupunta para magsaya pagkatapos kumain. Puno ng sigla si Sean. "Benjamin, paano kung dalhin si Arisa sa lawa pagkatapos ng hapunan? Ang ganda ng tanawin doon." Alam ni Benjamin ang lahat ng mga lugar ng atraksyon noong siya ay nagdidisenyo ng plano ng proyekto. Hayaan ang Atmosphere Production Team na magsimulang maghanda. Kung night view lang, hindi magiging masaya ang pamamasyal. Kapag may mga mas kawili-wiling aktibidad na tayo ay tunay na mag-e-enjoy. Naningkit ang mga mata ni Sean. Nakangiting tugon niya, "Ipapaalam ko kaagad sa manager ng parke." Ngumiti si Arisa at lumingon kay Benjamin, nagtanong, "Ano ang programa?" "Makikita mo sa isang sandali." Napanatili ni Benjamin ang isang himpapawid ng misteryo, umaasang mabigla siya. Napangiti si Arisa at diretsyong tinanong si Sean na kakababa lang ng telepono, "Mr. Bailey, what's the program?" Napatingin si Sean kay Benjamin. Kahit si Benjamin ay inilihim ang bagay na ito, how dare I divulge the information? "Gusto kang sorpresahin ni Benjamin, kaya hindi ako nangahas na sabihin sa iyo ng maaga." Natuwa si Arisa. "Ano ang napakahiwaga tungkol dito? Sabihin mo sa akin. At least ito ay magbibigay sa akin ng isang bagay na inaasahan." Si Sean ay nagbigay ng isang paumanhin ng ngiti, pagkatapos ay tinukso si Benjamin, "Benjamin, ano ang misteryo?" Sinaman siya ng tingin ni Benjamin habang si Sean naman ay tumawa ng nakakainis. Nakangiting tumingin sa kanila si Edwin. "Mr. Bailey, kumain ka na ng mabilis. Itigil mo na ang pagdaldal sa lahat ng oras." Si Benjamin ay nagsilbi kay Arisa ng pagkain, maingat na pinipili ang mga buto ng isda para sa kanya, ang pagmamahal nito sa kanya ay kitang-kita sa kanyang mga aksyon. Pinanood ni Sean at Edwin ang kanilang matatamis na pakikipag-ugnayan na parang ito ang pinaka-natural na bagay sa mundo at mabilis na nagsimulang kumain ng kanilang pagkain. Sa kalagitnaan ng kanilang pagkain, tinawagan ni Kingsley si Sean. "Sean, anong balak mo?" Ang tinig mula sa kabilang dulo ay kay Kingsley, dulot ng panahon at paos. Kung hindi dahil sa tonong iyon, halos hindi siya makikilala ni Sean. Napatingin si Sean kay Benjamin, na nag-aalaga ng pagkain ni Arisa, at nakangiting sumagot, "Kakain ako kasama sina Benjamin, Arisa, at Edwin." Saglit na huminto si Kingsley, pagkatapos ay bumulalas ng may pag-aalala, "Damn, you're living the high life with Benjamin. Lahat kayo ay nag-e-enjoy sa magandang buhay, iniwan akong na-stuck sa godforsaken place na ito. You guys are really heartless." Humagalpak ng tawa si Sean, pagkatapos ay sinabi kay Benjamin at sa iba pa, "Benjamin, sinusumpa tayo ni Kingsley sa pagiging walang puso." Kasama na doon si Arisa. Bahagyang umawang ang bibig ni Arisa. "Anong ginawa ko sa kanya? Bakit niya ako pinagalitan?" Sa malungkot na ekspresyon sa kanyang gwapong mukha, mahigpit na sinaway ni Benjamin, "Sabihin mo siyang mawala." Sinabi ni Benjamin na mawala ka. Sabi ni Sean kay Kingsley. Sagot ni Kingsley mula sa kabilang panig, "How dare you distort the truth, Sean? Hindi ko pinagalitan si Arisa." "Ha, nung sinabi mong kayong lahat ngayon, natural na kasama tayong apat dyan. Paano mo nagagawang pag-alitan si Edwin, na nag-aalaga sa'yo? Wala kang puso."
Ganti ni Sean. Nagsasalita lang ako ng hindi nag-iisip. I was cursing at you. Ilagay mo sa speaker ang phone mo. I need to explain to Benjamin. Desperado si Kingsley. Kung walang pahintulot ni Benjamin, hindi na siya makakabalik. Ang pananatili ng isa pang araw sa lugar na ito na tinalikuran ng Diyos ay maaaring ang kamatayan ko. Busy ako. Ibinaba ni Sean ang telepono, iniwan si Kingsley na balisa. Hindi nagtagal, tumunog ang telepono ni Benjamin. Sinulyapan niya ang display at saka piniling huwag pansinin. Bakit hindi mo sinasagot ang iyong telepono? Inyangat ni Arisa ang kanyang leeg upang makita kung sino iyon, at nang makitang si Kingsley iyon, napayuko siya sa kanyang labi sa panghahamak. Dapat niyang balak humingi ng awa sa iyo. Sinulyapan ni Benjamin ang schadenfreude sa kanyang mukha, tinutukso siya, hindi na naaawa sa kanya. Isang mahinang buntong hininga ang pinakawalan ni Arisa. Kung tutusin, si Kingsley ang nakasakit sa kanya. Ako ay orihinal na magsusumamo sa ngalan niya, ngunit wala ng pagkakataon ngayon. Hindi makontak si Benjamin, walang choice si Kingsley kundi tawagan si Arisa. Nakita ni Arisa ang tawag pero hindi rin ito sumasagot. Kabanata 1403. Si Kingsley ay hindi isang taong madaling sumuko. Nang hindi sinagot ni Arisa ang kanyang tawag ay nagpatuloy lang siya sa pagdayal. Nakita ni Arisa na nag-vibrate ulit ang phone niya. Bahagyang umawang ang labi niya. Sinagot niya ang tawag at nilagay ito sa speaker. Biglang umalangaw-ngaw ang boses ni Kingsley na parang nakakaawa. Arisa, nagsalita ako ng hindi nag-iisip at ininsulto ko si Sean. Hindi ko talaga sinasadyang isali ka dito. Sinadya lang niyang baluktot ang mga salita ko. Hindi ba kayo pinagalitan kayong lahat? Nagkunwaring galit si Arisa, na sadyang nagpapahirap sa kanya. Na-provoke lang ako, hindi ko sinasadyang pag-alitan ka. Pabulong na paliwanag ni Kingsley. Arisa, patawarin mo ang aking hindi sinasadyang pagkakamali. Tumawa si Arisa at nagpatuloy sa pagkain niya. Kung hindi mo pinapagalitan si Mrs. Graham, siguro pinapagalitan mo ako. Ganti ni Edwin kay Kingsley. Edwin, nagkamali ako. Patawarin mo ako. Nagiging magaspang ako, kumakain kapag kaya ko, at pamayat ako ng husto. Ngumuso si Kingsley, ang kanyang boses ay puno ng hindi masabi na paghihirap. Ipapakita ko sa iyo sa video. Ako ay talagang nasa isang kakilakilabot na estado, sabi ni Kingsley, na natatakot na hindi sila maniwala sa kanya. Hiniling niya kay Arisa na i-connect ang kanyang video call. Medyo curious din si Arisa. Lumipat siya sa isang video call, at isang mukha na medyo pamilyar ngunit kakaiba ang lumitaw sa screen. Ang sulok ng kanyang bibig ay marahas na kumaibot, at pagkatapos ay hindi niya napigilan ang pagtawa. Ang buhok ni Kingsley ay tuyo at tumayo ng tuwid, lubos na gusot. Hindi matukoy ang orihinal na kulay ng kanyang damit. Ang dati niyang kaakit-akit at guwapong maputing mukha ay madungis na ngayon, parang isang palaboy na nakatira sa ilalim ng tulay. Si Sean, dala ng curiosity, ay tumayo mula sa kanyang upuan at tumakbo. Nang makita niya ang mukha ni Kingsley, napahagalpak siya ng tawa. Kingsley, maglalakad ka ba? Pinagmamasdan sila ni Edwin na nagtatawanan, napukaw ang kanyang curiosity. Inangat niya ang kanyang leeg mula sa kanyang upuan. Kinuha ni Arisa ang kanyang phone at iniabot ito palapit kay Edwin. Ubo, Mr. Watts, nagpa-plastikan ka na ba? Uso na ba ang masungit na hitsura? Pang-aasar ni Edwin kay Kingsley. Narinig ni Kingsley na pinagtatawanan siya ng mga ito. Napaawang ng husto ang kanyang bibig, at mas lalong umitim ang kanyang mukha. Napatingin din si Benjamin sa itsura ni Kingsley. Bahagyang umangat ang sulok ng kanyang bibig. He even complimented, "You're looking good." Haha, tawa ng tawa si Sean na halos matahi siya, napahawak sa tiyan. Namula ang mukha niya, si Kingsley ay lubos na nawasak, nagngangalit sa galit. Sa tingin mo madali lang. Bakit hindi ka pumunta dito at ikaw mismo ang maranasan? Walang pagkain at inumin dito. Benjamin, sinusubukan mo ba akong patayin sa itinakdang Diyos na ito? May mga lobo pa nga sa gabi. Habang nagpatuloy siya sa pagsasalita, si Kingsley ay mukhang maluha-luha. Inabot ni Arisa ang mga luhang tumulo sa gilid ng kanyang mga mata, tumawa ng malakas na sumakit ang kanyang tiyan. Ibalik ang ilang anak ng lobo para mapanatili ni Zachary at ng iba pa bilang mga alagang hayop kapag babalik ka. Walang pakialam na sabi ni Benjamin, walang pakialam sa paghihirap ni Kingsley. Tuwang-tuwa, tinanong ni Kingsley, Benjamin, maaari ba akong bumalik kung mahuli ko ang mga lobo? Bahagyang napangiti si Benjamin.
Paalalahanan mo ako pagkatapos mong mahuli sila. Napatingin si Arisa kay Benjamin. Hindi ba masyadong delikado para sa kanya na ipadala si Kingsley para manghuli ng mga wolf pups? Mapanganib ang mga lobo. Huwag nating gawin ito. Mahina niyang pinayuhan si Benjamin, na hinihimok itong huwag mag-isyu ng walang ingat na utos. Si Kingsley ay seryoso. Kung may mangyari man ay magalit din siya. Magugustuhan ng mga bata ang mga tuta ng lobo. Tinitigan siya ni Benjamin sa isang tingin, pinatahimik siya. Mahinang wika ulit ni Arisa. Pero mga ligaw na lobo iyon. Kung ipapadala mo si Kingsley para manghuli ng mga lobo, paano kung masaktan siya? Pinaikit ni Benjamin ang kanyang mga mata, lumalalim ang kanyang boses. Nag-aalala ka ba sa kanya? Napaawang ang sulok ng bibig ni Arisa. Hindi siya nakaimik. Humalaklak si Sean, sa wakas ay napigilan ang sarili. He cleared his throat and said to Arisa, Arisa, don't worry. Kailangan talaga ng lesson ng Kingsley na yan. Let him learn the hard way para maalala niya in the future. Kahit gaano pa siya ka-incompetent, galing pa rin siya sa military. Hindi siya ganoong kaina. Nang marinig iyon ni Sean, hindi nagaanong nag-alala si Arisa. Nag-aalala ka pa ba? Gusto mo bang ibalik ko siya ngayon? Sumandal si Benjamin, nagsasalita sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin. Hindi napigilan ni Arisa na matuwa sa nakikitang selos na ekspresyon nito. Napakabata mo, Kabanata 1404. Nakikita ko kasi kung gaano kakahalaga sa kanya, kaya humihingi ako ng opinyon mo, sabi ni Benjamin, na tila nag-aalala sa kanyang nararamdaman, ngunit nanginginig ang kanyang ngipin sa frustration. Binigyan siya ni Arisa ng isang inis na tingin, bahagyang itinulak siya palayo. Kumain ka na, bakit ang dami mong sinasabi? Parehong nagulat sina Sean at Edwin, sa kasinulyapan si Benjamin, hindi na napigilan ang kanilang tawa. Benjamin, may mga pagkakataon na hinahamak ka ng mga tao dahil madaldal ka rin. Sinaman sila ng tingin ni Benjamin, napakalaki ng kanyang makapangyarihang aura, na nagpatigil kay Sean sa pangahas na asarin pa siya. Matapos kumain ang lahat, nagpatuloy sila sa pamamasyal sa lawa. Nagpasya sina Benjamin at Arisa na sumakay ng karwahe, naiwan sina Sean at Edwin na walang pagpipilian kundi sumakay sa shuttle bus. Pagod ka na ba? Tanong ni Benjamin, kumuha ng shawl at itinakip kay Arisa, medyo malamig na ang gabi. Hindi ako pagod. Umiling si Arisa, hinahangaan ang magagandang tanawin sa gabi. Kahit na ito ay ang parehong lugar, ang mga tanawin sa araw at sa gabi ay lubos na naiiba. Ang araw ay nagpakita ng isang kapistahan ng kalikasan, habang ang gabi ay naging isang tanawin ng nakakabighaning mga ilaw. Ang magandang tanawin sa kabila ng lawa ng gabi ay simpleng nakamamanghang, na may musikang pumupuno sa hangin, na lumilikha ng isang kapaligiran ng walang kapantay na sigla. Ang ilang kilometrong natatakpan na tulay, ay napuno ng kakaiba at kaakit-akit na mga pagtatanghal, na nag-aalok ng nakakapreskong salo-salo para sa mga mata at tainga. Si Arisa ay inakay ni Benjamin papunta sa bangka ng hindi man lang namalayan, ang kanyang tingin ay napako sa nakatikip na tulay. Benjamin, ito ba ang mga programang sinasabi mo? Tanong niya, ano ang pakiramdam? Ang titig ni Benjamin, na puno ng banayad at mapagmahal ng ngiti, ay nakalak sa kanya. Tumawa si Arisa, lalo pang naging kaakit-akit ang kanyang makatarungan at maselang mukha. Kawili-wili, kapag bukas na ito, tiyak na magugustuhan ito ng mga bisita. Ang mga programa tuwing gabi ng linggo ay magkakaiba. Bahagi lamang ito. Ipinakilala siya ni Benjamin sa mga programa doon. Umupo si Arisa sa bangka, nakikinig at nanonood ng programa. Si Sean at Edwin ay nasa isa pang maliit na bangka, hindi kalayuan sa kanilang likuran, nag-e-enjoy sa mga pagtatanghal sa natabunan na tulay. Nag-record ng video si Arisa gamit ang kanyang telepono at kumuha din ng ilang magagandang larawan. Pagkatapos ng isang round ng pamamasyal, 1 oras na ang lumipas. Nang tawagan ni Gavin si Arisa, katatapos lang ng kanilang lake tour, pero hindi pa sila bumabalik sa hotel. Matapos makipagkwentuhan sa mga bata saglit, inikat ni Arisa ang kamera para ipakita sa kanila ang mataong eksena. Tuloy-tuloy pa rin ang mga pagtatanghal. Sweethearts, what do you think? Ang ganda, diba? Tanong ni Arisa na punong-puno ng pagmamahal ang mukha, walang bakas ng pagod kahit isang buong araw na kasiyahan. Ang ganda, pero mami, may opera din tayo dito. Mamayang gabi, manunood tayo ng opera kasama ang lola. Ang kapaligiran sa dulo ng mga bata ay halos hindi mas tahimik kaysa sa paligid ni Arisa. Tunay na masikip doon, mataong parang isang maliit na palengke.
Ipinakita rin ng mga bata kay Arisa ang eksena doon. Ang mga tao ay napuno, na ginagawa itong mas masigla kaysa sa kanilang panig. Ang excitement dito ay dahil lang sa performance, iilan lang ang mga turistang tulad nila. Naiintindihan ba ninyong lahat ang palabas? Mapaglarong tinukso ni Arisa ang mga bata. Ang pagtatanghal ay tila nasa lokal na dialekto. Nakikinig siyang mabuti ngunit hindi pa rin niya moari kung ano ang kanilang kinakanta. Mommy, kahit hindi namin maintindihan, mapapanood namin ang performance. Tsaka nakakaintindi sina Tim at Great Grandon para makapag-translate sila para sa amin. Lumawak ang bibig ni Jessie sa malawak ng ngiti, puno ng pananabik ang kanyang malambot at parang bata na boses. May hawak pa siyang pagkain sa kamay niya. Hindi napigilan ni Arisa na mainggit habang pinagmamasdan ng mga bata, bawat isa sa kanila ay puno ng tuwa at saya habang naglalaro. Nang makitang masaya sila, gamaan ang pakiramdam niya. Maraming tao dyan, kaya mag-ingat ka, okay. Manatiling malapit sa mga matatanda, at huwag tumakbo sa paligid. Naririnig mo ba ako? Paalala niya sa kanyang mga anak na may pag-aalala. Nakuha namin, Mommy, si Mr. Frank at ang iba ay laging malapit, pinoprotektahan kami. Kahit na namimili kami ng pagkain, sinasamahan nila kami. Sabi ni Gavin sa kanya, Mommy, you should have fun too. Don't worry about US. Si Zachary ay sumilip sa kanyang ulo para magpaalam kay Arisa, pagkatapos ay bumalik sa loob. Okay, share mo sa akin ang mga nakakatuwang kwento mo pagbalik mo. Sweethearts, kailangan ko ng magpahinga. Magsaya kayo, sinabi ni Arisa sa mga bata, at ibinaling ang lens ng camera kay Benjamin, magpaalam sa mga bata. Napatingin si Benjamin sa kanya. Bakit ngayon lang niya ako naalala? Kabanata 1405. Mag-ingat ka at siguraduhing makakauwi ka ng maaga. Pinaalalahanan ni Benjamin ang mga bata sa kabilang dulo. Nakuha ko. Tumango ang mga maliliit bilang pagsang-ayon, kumakaway na palm bago ibinaba ang telepono. Balik na tayo. Tanong ni Benjamin kay Arisa na nakayuko. Buong araw silang nagsasaya, at oras na para magpahinga siya. Tumanggaw si Arisa, walang masyadong gagawin sa gabi. Bumalik na tayo. Tinawag ni Benjamin sina Sean at Edwin, at bumalik ang lahat sa hotel. Benjamin, gusto mo ng isa pang merienda sa gabi? Tumawag si Sean mula sa isa pang bus, na itinuro kay Benjamin sa harapan. Nang marinig ito, tumawa si Arisa at tinukso si Sean, Mr. Bailey, hindi na po tayo nag-dinner, di ba? Nagutom siya pagkatapos ng 2 oras o higit pa. Ilang oras na tayong gumagala. Gabi na, dapat kumain tayo, baka hindi tayo makakatulog ng maayos. Nakangiting sabi ni Sean kay Arisa, Arisa, gutom ka na ba? Anong gusto mong kainin? Ihahanda ko na ang kusina. Kapag tapos ka ng maligo, dapat handa na. Hindi pa gaanong gutom si Arisa sa mga sandaling ito, nakakain ng medyo maraming servings ng prutas habang nagsasaya. Gumawa ka ng chowder, bili ni Benjamin kay Sean. Sumulat si Sean, Benjamin, isang chowder, may gusto ka pa ba? Hindi na kailangan. Si Benjamin ay bihirang kumain ng mga merienda sa gabi. Kung hindi lang siya nag-aalala na baka magutom si Arisa mamaya, hindi siya nag-order ng kahit ano. Bahagyang tumanggaw si Sean, saka lumingon kay Edwin kung ano ang gusto niyang kainin. Pagkatapos noon ay sabay silang nagpaalam sa kusina. Pagbalik sa mansyon ay naligo si Arisa. Sinadya sana ni Benjamin na sumama sa kanya, ngunit itinaboy niya ito. Abala si Benjamin sa kanyang trabaho sa kwarto nang tumunog ang landline. Pinulot niya ito, magsalita ka, gustong makilala ni Mr. Graham, ang asawa ng alkalde, si Mrs. Lord, si Mrs. Graham. Maingat na nagulat ang receptionist, alam niyang si Benjamin ang sumagot ng telepono. Pinaikit ni Benjamin ang kanyang mga mata, iniisip kung ano ang ginagawa ni Beatrice, na dumating upang hanapin ang kanyang asawa ng gabing-gabi. Gayunpaman, malamig na tinanggihan siya ni Benjamin. Nagpapahinga si Mrs. Graham, wala siyang nakikitang tao. Saglit na huminto, idinagdag ni Benjamin, kung sino ang humahanap sa kanya, hindi na kailangang ipaalam sa kanya. Hindi siya dapat istorbohin. Naiintindihan. Ibinaba ng receptionist ang telepono at bamaling kay Beatrice. Mrs. Lord, pasensya na, ngunit nagretiro na si Mrs. Graham para sa gabi. Mangyaring, dapat kang umuwi ngayon. Nagsalubong ang kilay ni Beatrice. Maaga siyang matutulog para lang hindi siya makita. Thank you, sabi niya bago tumalikod at umalis. Sa mansyon, matapos maligo si Arisa,
Tinawag niya si Benjamin para kumuha ng turn. Benjamin, tapos na akong maghugas. Pumunta ka na rin at magpahangin. Sige, ibinaba ni Benjamin ang kanyang trabaho at bumangon upang maligo. Nang makitang hindi pa niya nililigpit ang kanyang computer, lumapit si Arisa at sumandal para tingnan. May meeting pa ba kayo sa lalong madaling panahon? Oo, sumulyap si Benjamin sa kanya, marahang ipinaalala, kung pagod ka, matulog ka muna. Ngumiti si Arisa, kumikinang ang mga mata, hindi ka ba nag-order ng late night snacks? Hanggang matulog pagkatapos nating kumain. Tumalikod siya upang tumungo sa balkonahe, pinagmamasdan ang tanawin ng gabi mula sa balkonahe at nirelax ang sarili. Biglang lumapit si Benjamin, hinayla siya papasok sa kwarto, isinara ang sliding door, at hinawi ang mga kurtina. Hindi makapaniwalang tumingin sa kanya si Arisa. Anong ginagawa mo? Gusto kong makita ang night view sa labas. Talagang mahalumigmig dyan. Humiga ka saglit, diretsong binuhat siya ni Benjamin at inihiga sa kama. Umupo si Arisa sa gilid ng kama, nakatingin sa kanya na may halong tawa at luha. Maligo ka na dali, udyok nito sa kanya. Huwag kang gumalaw. Humiga ka, muling babala ni Benjamin sa kanya. Bahagyang umawang ang bibig ni Arisa habang nakahiga sa kama. Masaya ngayon. Nang makita siyang masunurin na nakahiga, tumanggaw si Benjamin bilang kasiyahan. Maliligaw na ako. Tumawa si Arisa at hindi siya nakaimik. Matapos ang napakatagal na paglabas niya, nakahiga na siya ngayon sa kama, bagong ligo. Ang ginhawang bumabalot sa kanyang buong katawan ay nagpakawala sa kanya ng kasiyahan. Maingat na pinakinggan ni Benjamin ang mga ingay sa labas. Hindi siya pumayag na pumunta siya sa balkonahe, sa takot na baka biglang dumating si Beatrice para hanapin siya. Tinawag niya ang kanyang mga bodyguard, inutusan silang maging mas mapagbantay laban sa mga estranghero na lumalapit. Noon lang siya nakaganang loob na maligo. Kabanata 1406. Nasa kalagitnaan na ng kanyang paliligo si Benjamin nang tumunog ang doorbell. Ito ay dapat na ang late night snacks na inihahatid. Sa pag-aalala na baka lumabas si Arisa ng mag-isa, agad na binuksan ni Benjamin ang pinto ng banyo at tinawag siya, huwag kang lalabas. Uupo na sana si Arisa nang makita niya si Benjamin na inilabas ang ulo nito. Siya ay parehong nilibang at naiinis. Hindi ako pupunta. Sige at magsaya ka sa iyong paliligo. Sinarado ni Benjamin ang pinto, pinindot ang intercom ng doorbell. Iwanan mo na lang ang gamit sa pinto. Oo, Mr. Graham. Tugon ng staff ng hotel, iniwan ang mga gamit sa pinto bago umalis. Nang matapos maligo si Benjamin ay tinawag siya ni Sean. Kinuha ni Benjamin, anong meron? Benjamin, dumating na ang late night snacks. Gusto mo ba? Maaari akong magdala ng isang bahagi sa iyo. Muling alok ni Sean. Hindi na kailangan. Sumulyap si Benjamin kay Arisa at ibinaba ang telepono. Ibibili kita ng pagkain. Nakita ni Arisa na basang-basa pa rin ang buhok niya at pinaalalahanan siya, dapat mong patuyuan muna ang iyong buhok. Tutuyuin ko ito pagkatapos kong kunin ang pagkain. Isinuot ni Benjamin ang kanyang robe at tumalikod para lumabas ng silid, kinuha ang chowder na nakalagay sa pintuan. Inilagay niya ito sa mesa, itinaas ang thermal lid, at hinalo ng pantay-pantay gamit ang isang kutsara. Saka lamang siya nagsandok ng isang mangkok at itinabi upang lumamig sandali. Sobrang init pa. Maghintay ka muna bago ka kumain, babala niya kay Arisa bago pumunta para patuyuan ang kanyang buhok. Nakahiga si Arisa sa kama, pinapanood siyang nag-laundry ng kanyang buhok. Humikab siya, inaantok na ako. Sa pagkurap ng kanyang mga mata, tumingin si Benjamin sa kanya, mabilis na inalag ang kanyang buhok. Malapit na akong matapos, ngumiti si Arisa, umupo, at inabot ang gilid ng mangkok, sinusuri ang temperatura nito. Kumain muna ako. Dinampot niya ang mangkok, pinag-cross ang kanyang mga paa, umupo sa kama, at nagsimulang kumain. Nakasuot siya ng pantulog. Habang siya ay nakaupo, ang laylayan ay gamulong, na nagpapakita ng isang malaking kalawakan ng kanyang makatarungan at payat na mga hita. Nagdilim ang tingin ni Benjamin sa nagniningas na pagnanasa habang nakatingin sa kanya. Bahagyang umungol ang kanyang Adam's apple. Pinatay niya ang hairdryer, inalis sa saksakan, at naglakad. Nakita siya ni Arisa na nakatayo sa harapan niya. Tumangala siya sa kanya at sinabing, masarap ang chowder na ito. Dapat mayroon ka rin. Umupo si Benjamin sa tabi niya, kinuha ang kanyang palso at iginiya ito patungo sa kanyang bibig. Napatingin sa kanya si Arisa na may maningning na ngiti. Masarap ba? Hindi masama ang lasa. Tumanggaw si Benjamin,
Kinuha ang mangkok sa kanyang mga kamay at personal siyang pinakain. Matapos kumagat, napansin ni Arisa na sinusubukan na naman siyang pakainin ni Benjamin. Kaya kung kumain mag-isa, dapat kumain ka rin. Hindi ko matatapos ang lahat ng ito. Eto, kumain ka muna. Maingat na inilapit ni Benjamin ang pagkain sa kanyang bibig, ngunit itinalikod ni Arisa ang kanyang mukha. Kung hindi ka kumakain, hindi rin ako kumakain. Itinaas ni Benjamin ang kanyang matulis na kilay, matalim ang titig nito sa kanya na para bang gusto niya itong hilahin sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Okay, kumagat si Benjamin, saka dinala sa labi niya para pakainin siya. Napatingin si Arisa sa kanya, nakitang hindi niya alintana ang cutsar ang ginamit nito, isang tamisang bamalat sa kanyang puso. Salaitan silang dalawa, bawat isa ay kumagat hanggang sa maubos nila ang buong bowl ng chowder. Pakiramdam ko medyo napuno ako. Tinapik ni Arisa ang kanyang tiyan at tinatamad na humiga sa kama. Tinulungan siyang tumayo ni Benjamin. Tumayo ka saglit, nakapulupot ang mga braso sa leeg ni Benjamin, nakasabit sa kanya si Arisa. Punta tayo sa balcony. Sinaman siya ng tingin ni Benjamin. Nang makita niyang gusto niyang umalis, tumanggaw siya at sinabing, pero kailangan mong magsuot ng mas maraming damit. Tumawa si Arisa at tinapik ang braso niya. Kung gayon dapat mong kunin ito ng mabilis. Nakaupo siya sa kama, naghihintay. Dahan-dahang tinapik ni Benjamin ang kanyang ulo, pagkatapos ay pumunta upang kumuha ng Amerikana. Tinulungan niya itong isuot bago siya dinala sa balkonahe. Wow, ang ganda talaga. Si Arisa ay kulang pa kanina, at ngayon, nakita na naman niya ang night view, hindi niya maiwasang mapasigaw. Hinawakan siya ni Benjamin sa likod, nakapatong ang mga braso sa rehas. Sama-sama, tinitigan nila ang nakamamanghang tanawin ng gabi sa di kalayuan. I wonder kung nakabalik na si Sweetheart at ang iba pa. Maya-maya, inyangat ni Arisa ang ulo para tingnan si Benjamin. Ibinaba ni Benjamin ang tingin sa kanya, hinalikan siya sa gilid ng kanyang bibig. Kabanata 1407. Napatingin si Arisa sa gwapong mukha ni Benjamin, ang bilis ng tibok ng puso niya. Lumingon siya para sumagot sa kanya. Lalong tumindi ang pananabik sa mga mata ni Benjamin. Hinawakan niya ito sa kanyang yakap, at nagsalo sila ng sandaling magiliw na pagmamahal. Papasok na tayo. Husky ang malalim na boses, may bahid na ng sexing pang-akit. Bahagyang itinulak siya ni Arisa, napalingon siya. Gusto ko pa rin i-enjoy ang night view saglit. Hindi pa nakontento si Benjamin, humahalik sa sulok ng kanyang bibig at pisngi. Pagkatapos, huminto siya at ipinatong ang baba sa ibabaw ng ulo niya, hawak siya habang tahimik nilang tinatanaw ang night view. Kung hindi natin titingnang mabuti ang paligid ngayong gabi, hindi na tayo magkakaroon ng isa pang pagkakataon kapag bumalik tayo bukas. Nakaramdam si Arisa ng matinding pag-aatubili sa pag-iisip na umuwi kinabukasan. Itinaas ni Benjamin ang kanyang mga kilay, mahinang bamhulong sa kanyang tainga, kung gusto mo rito, maaari tayong manatili ng ilang araw. Hindi naman ito kalayuan. Maaari tayong bumalik kung kailan mo gusto. Kumikislap ang mga mata ni Arisa, halatang natutokso. I think we better not. Bukas na babalik ang mga bata, it wouldn't be convenient for you to stay here. At saka, makakasagabal sa trabaho mo kung mananatili tayo. Pwede namang lumapit ang mga bata, Tinitigan siya ni Benjamin gamit ang nagninangas nitong mga mata, paminsan-minsan ay hinihimas ang mukha niya. Nagpout si Arisa, masyadong malayo para pumunta dito para sa paaralan. Mas mabuting pumunta dito para maglaro kapag weekend. Masyadong nagmamadali kapag weekdays. Humalaklak si Benjamin, sige, babalikan ko kayo dito para magbakasyon next weekend. Late na ako, matulog na tayo. Ilang sulyap pa si Arisa sa night view, at ubiling pumasok sa loob. Nalilito si Benjamin kung tatawa o iiyak. Binuhat niya siya papasok sa bahay, at sinabing, kailangan na nating bumalik ngayon. Mula ngayon, maaari kang pumunta rito kahit kailan mo gusto. Manimham, sagot ni Arisa, sa totoo lang, inaantok na siya. Masyadong marami ang kinakain niya at medyo nabusog siya, kaya nahihirapan siyang makatulog ng hindi nagtagal upang matuno. Habang inihiga siya ni Benjamin sa kama, paulit-ulit na humikab si Arisa nang mahawakan niya ang kama. Yumuko si Benjamin para itago siya. Matulog ka na. Yumuko siya at hinalikan siya sa noo. Hindi pa rin siya handang matulog. Gising ka pa ba? Napatingin si Arisa sa kanya. Kanina lang ay hinikayat niya itong pumasok sa loob, akala niya ay sasama rin ito.
Nang makita ang kanyang malungkot na anyo, lamambat ang puso ni Benjamin. Nakangiting pinisil nito ang ilong niya. May meeting pa akong dadaluhan. Matulog ka muna. Marahan niyang tinapik ang ulo nito gamit ang malaking kamay nito, itinago ang sulok ng kumot sa paligid niya, at pagkatapos ay nagsimulang magtrabaho. Isinuot ni Benjamin ang kanyang headphone at sinimulan ang pagpupulong, kapansin-pansing mas mahina ang kanyang boses. Pinagmamasdan siya ni Arisa habang nagsisimula siyang maging abala, tahimik na pinagmamasdan siya. Hindi nagtagal, nakatulog siya. Paminsan-minsan, sumulyap si Benjamin sa kanyang direksyon. Nang makitang nakatulog na siya, bumangon siya upang patayin ang pangunahing ilaw, na iniwan lamang ang kanyang maliit na lampara habang ipinagpatuloy niya ang pulong. Ang mga senior executive na nakipagpulong sa kanya ay nakita si Benjamin sa hotel, at nakatuon sila sa pag-uulat ng mga pangunahing punto. Ang multinational conference ay natapos sa wala pang 1 oras. Matapos isara ang kanyang computer, nagpa siya si Benjamin na magpahinga. Maingat niyang itinaas ang sulok ng kumot at marahang humiga sa tabi ni Arisa. Saka lang siya lumingon sa gilid niya para hawakan siya. Tila naamoy ni Arisa ang kanyang pamilyar na pabango, at iamakap ito sa kanyang yakap. Bahagyang umangat ang manipis na labi ni Benjamin, hinalikan siya sa noo. Ang kanyang mapagkakatiwalaang kilos ay naglagay sa kanya sa isang napakagandang kalagayan. Hinailan niya ang kumot sa ibabaw niya, ikinulong siya. Nang makitang maaga pa, tinext niya si Ethan, tinitingnan kung nakauwi na ang mga bata. Natigilan si Ethan nang makita ang mensahe ni Benjamin at nagmamadaling sumagot sa kanya, Mr. Graham, we're back. Kakauwi lang namin. Ipapaligaw ko ang mga bata ngayon. Kapag tapos na sila, hihigin ko na sila. Matapos itong makita, gamaan ang pakiramdam ni Benjamin. Ibinaba niya ang kanyang telepono at natulog, hawak si Arisa sa kanyang mga bisig. Pag-uwi ni Beatrice, sabik na nagtanong si Keegan, nakita mo ba siya? Sumulyap si Beatrice sa kanya, umiling, at umupo sa tabi niya, mukhang naiinis. Walang swerte, tumanggi si Benjamin. Kumislap ang mga mata ni Keegan habang bumulong-bulong, mukhang medyo pinapahalagahan ni Benjamin ang kanyang asawa. Maaaring huli na rin ang pagbisita natin. Bakit hindi mo subukan ang iyong swerte sa ibang araw? Tingnan mo kung maaari mong anyayahan ang kanyang asawa para sa tiya kapag wala si Benjamin. Kabanata 1408. Alas 5:30 ng umaga, nang tumunog ang alarm, nagising si Benjamin, damaykit ang labi niya sa mukha ni Arisa. Honey, oras na para bumangon. Ginaisang niya si Arisa. Bihira siyang gumising ng ganito kaga at medyo groggy. Parang hindi pa sumisikat ang madaling araw. Siya mumbled. Bagamat nakaguhit ang mga kortina, pakiramdam niya ay hindi pa nasasayra ang bukang liwayway. Hindi na tayo makapaghintay hanggang madaling araw. Kailangan nating panoorin ang pagsikat ng araw. Magiliw na pinisil ni Benjamin ang kanyang ilong. May naalala si Arisa, at tinatamad siyang ngumiti. Pwede ba akong umidlip ng kaunti? Tumaas ang isang kilay ni Benjamin, marahang sinabi, bumangon ka at maghilamos ka, magpalat ka ng damit. Mamaya, ihahatid kita sa bundok, pwede ka nang umidlip. Natuwa si Arisa, mabilis itong bumangon at lumapit sa kanya para yakapin. Umupo si Benjamin, bumangon sa kama, binuhat siya at tinungo ang banyo. Nang matapos sila, naghugas ng tuwalya si Benjamin at marahang pinunasan ang mukha ni Arisa para ma-refresh siya. Gusto mo bang magsipilyo ngayon, o mas gugustuhin mong gawin ito pagbalik natin? Tumawa si Arisa, mag-toothbrush muna tayo, baka nakakaabala kapag gusto nating kumain mamaya. Ibinigay ni Benjamin sa kanya ang sipilyo, pagkatapos ay pinuno ang tasa ng banlawan ng tubig at inilagay ito sa tabi para sa kanya. Pagkatapos nilang mag-freshen up at magpalit ng kanilang sportswear at sneakers, binalot siya ni Benjamin ng jacket bago siya binuhat palabas ng pinto. Malalim at tahimik ang gabi sa labas, na may dampi ng lamig sa hangin. Hinawakan siya ni Benjamin nang sumakay sila sa karwahe, inutusan ng bodyguard na tumungo sa paanan ng bundok. Napatingin si Arisa sa katabing bahagi. Hindi ba pupunta rin sina Edwin at Sean? Huwag mo silang pakialaman. Tumalikod si Benjamin, hinayla siya sa kanyang yakap. Nilalamig ka ba? Umiling si Arisa. Hindi ako nilalamig. This early, iba na lang ang pakiramdam ng hangin. Bihira akong lumabas ng ganitong oras, ang kanyang nakagawiang gawain sa oras na ito ay ang paghahanda ng almusal para sa mga bata. Ibinaba ni Benjamin ang tingin sa kanya, may bahagyang ngiti na naglalaro sa manipis nitong labi. Ngayon, may ipapakita ako sa iyo na bago.
Madalas mo bang panoorin ang pagsikat ng araw? Hindi, bihira kong panoorin ang pagsikat ng araw. Tumingin si Arisa sa kanya, ang kanyang mga mata at kilay ay tinted na may kakaibang ngiti. Palagi mo ba itong pinapanood? Ibinalik ni Benjamin ang tingin sa kanya. Hindi, nakita ko lang ito noong nasa army ako, habang may misyon. Tumanggaw si Arisa at nagtanong, saan mo nakita? Nasa bundok din ito, ngunit naroon ang walang katapusang kalawakan ng primeval na kagubatan, nababalot ng ambon, talagang napaka-ethereal. Nagbalik tanaw si Benjamin sa kanyang mga araw sa hukbo. Medyo magaling sila. Tumingin si Arisa sa kanya, naramdaman niyang nag-e-enjoy siya sa ganoong klase ng buhay. Bakit hindi mo piniling manatili? Nagkamali ba siya? He's so exceptional. Parang hindi tama. Tumingin si Benjamin sa kanya, marahang ginulo ang kanyang buhok. Kung isang araw bigla kang napagod, umalis ka na lang. Medyo may pag-aalinlangan si Arisa, ngunit tila hindi siya interesadong pag-usapan ang bagay na iyon, kaya hindi na siya nagpatuloy. So, nagsimula kang magnegosyo noon. Tumanggaw si Benjamin. Well, may dapat kang gawin. Nagawa mo na ang isang matagumpay na trabaho. Pang-asar ni Arisa sa kanya. Ngumiti si Benjamin, marahang kinurot ang kanyang pisngi, at sinabing, napakatatagumpay mo rin. Kumpara sa iyo, malayo ako, sabi ni Arisa sabay tawa. Sino nagsabi niyan? Mapaglarong hinimas ni Benjamin ang kanyang ilong, yumuko para bamulong sa kanyang tainga, 6 na anak ang binigay mo sa akin. Walang, makakapantay sa iyo, namula ang mukha ni Arisa. Itinuturing bang tagumpay ang kanyang kakayahang manganak? Ikaw ang pinakamalaking contributor sa pamilya Graham. Hinalikan siya ni Benjamin sa mukha. Halatang nahihiya ay itinulak siya ni Arisa palayo. Kung gayon, paano mo pinaplanong gantimpalaan ang iyong benefactor? Anong klaseng reward ang gusto mo? Tanong ni Benjamin, sabay halik sa mukha niya. Isang mainit na hininga ang dumampi sa kanyang mukha, nag-iiwan ng kirot. Nilaibat ni Arisa ang mga mata sa kanya, hindi na nagsalita pa. Nawala lang iyon sa kanyang dila. Paano siya maaaring humingi sa kanya ng anumang kabayaran? Sa kanya rin ang mga bata, hindi lang sa kanya. Hinaplos ni Benjamin ang pisngi niya, parang nagpapahiwatig ang tono nito. Kabanata 1409. Nag-iinit ang pisngi ni Arisa, at lumingon siya sa ibang lugar. Biglang bumalat ang init sa kanyang tenga. Hindi siya makapaniwala at ibinalik ang tingin sa lalaki. Hininaan niya ang kanyang boses para balaan siya, huwag kang magulo. Bahagyang ngumisi si Benjamin, muling siniil ng halik ang namumula niyang mukha. Ang kanyang malalim at mapang-akit na boses ay nagpakilo sa kanyang eardrums. Hindi ako nakialam. Nagpatuloy siya sa pagsubo sa kanyang leeg, ang kanyang hininga ay pamapalo sa kanyang balat, bahagyang kinikiliti. Ibinaba ni Arisa ang ulo, umiwas sa kanya. Nahihiya siyang sinulyapan. Ang bodyguard ang nagmamaneho ng karwahe, ano pa ang pinagkakaguluhan niya? Nakatingin sa kanyang galit na mga mata, bahagyang tumawa si Benjamin, pagkatapos ay hinawakan siya ng hindi na nagdulot ng anumang kalokohan. Malapit na tayo. Mamulong siya sa kanyang tainga, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa daanan sa unahan. Tumingin si Arisa sa paligid. Bukod sa liwanag ng gabi, ang lahat ay itim. Hindi niya makita kung nasaan siya. Gayunpaman, makalipas ang ilang minuto, nakarating na sila sa paanan ng bundok. Si Benjamin ang unang bumaba sa karwahe. Pagkatapos ay tinulungan niya itong bumaba. Hayaan mo akong buhatin ka. Napangiti si Arisa, nakapatong ang braso sa kamay ni Benjamin. Kaya kung maglakad mag-isa, mahirap ang daanan sa bundok. Hayaan mo akong buhatin ka. Pwede ka ring umidlip, jijisingan kita pagdating natin sa tuktok. Lumuhad si Benjamin sa harap niya, hinihimok siyang sumakay sa likod niya. Bahagyang tumawa si Arisa, pagkatapos ay walang pagpipilian kung hindi umakyat sa kanyang likod, pinulupot ang kanyang mga braso sa kanyang leeg. Si Benjamin, na hinawakan siya sa mga binti, ay tumayo at nagsimulang maglakad patungo sa bundok. Kung pagod ka, matulog ka pa. Malayo pa tayo. Manam, sagot ni Arisa. Ipinatong ang ulo sa balikat niya. Hindi ako inaantok ngayon. Mag-chat tayo. Habang naglalaro ang mahinang ngiti, dahan-daang naglakad si Benjamin sa kanyang likuran. Laming-galinga ang mga mata ni Arisa sa paligid, kitang-kita na nasa daanan sila ng puno. Napukaw ang kanyang kuryosidad. Benjamin, sa tingin mo ba ay may mga ahas sa mga bundok na ito? Oo. Sumagot si Benjamin ng may katiyakan, nang walang pag-aalinlangan. Natigilan si Arisa.
Tumingin siya sa kanya at sinabing, may mga ahas dito. Mag-ingat tayo kung gayon. Bahagyang tumawa si Benjamin, talagang, may mga ahas dito, ngunit walang makamandag sa mga ito. At saka, ang mga ahas ay hindi magiging aktibo sa panahon na ito. Gamaan ang pakiramdam ni Arisa. Ito ay may katuturan, pagkatapos ng lahat. Napakadelikado kung may mga makamandag na ahas sa malapit ng baksang magandang lugar. Sa hindi kalayuan sa kanila, ang kanilang mga bodyguard ay sumusunod sa likuran na sinisiguro ang kanilang kaligtasan. Takot ka ba sa ahas? Bahagyang ibinaling ni Benjamin ang kanyang ulo upang tingnan siya, ang kanyang malalim na boses ay nagbibigay ng pakiramdam ng seguridad. Ilang beses na tumawa si Arisa. Hindi niya nagustuhan o lalo na nagustuhan ang bagay na iyon. Madulas, at kung bigla itong sumulpot, siguradong magugulat siya. Minsan, tumaas ang isang kilay ni Benjamin, na medyo naguguluhan sa sagot nito. Anong ibig mong sabihin? Halimbawa, kung bigla itong lumitaw, matatakot din ako. At saka, ang ilang makamandag na ahas ay maaaring umatake sa mga tao, na maaaring maging lubhang mapanganib. Paliwanag ni Arisa sa kanya na medyo nahihiya. Hindi ka ba natatakot sa ahas? Tinanong din siya nito. Ngumisi si Benjamin. Huwag kang matakot. Ituturing na malas ang mga ahas na mag-cruise ang landas sa akin. Puno ng paghanga si Arisa. Marunong ka bang manghuli ng ahas? Kung atakihin ako nito, papatayin ko ito kaagad. Hindi na kay Nixie. Arisa, natakot ba kita? Ibinaling ni Benjamin ang kanyang mukha sa gilid. Ang kanyang mga labi ay dumampi sa kanyang magandang pisngi. Isang mapang-akit na amoy ang umalangaw sa hangin. Nagnakaw siya ng isa pang halik. Sinaman siya ng tingin ni Arisa. Itinulak ang mukha. Tingnan mo kung saan ka pupunta. Huwag mo akong ihulog. Puno ng kumpiyansa si Benjamin. Hindi kita hahayaang mahulog. Kaya kitang buhatin paakyat ng bundok habang nakapikit. Bahagyang kumaibat ang sulok ng bibig ni Arisa. Ngayon lang ba kita tinakot? Ipinagpatuloy ni Benjamin ang pagtatanong sa kanya, iniisip kong sa tingin niya ay marahas siya. Umiling si Arisa. Mukha ba akong isang tao na madaling matakot? Mapaglarong nagtaas ng kilay si Benjamin. Sinabi mo lang na natatakot ka sa mga ahas na sumulpat ng wala sa oras, kaya bakit hindi ka madaling matakot ngayon? Ito ay nagpapatunay na hindi ka matapang gaya ng iniisip mo. Arisa pouted, retorting, sino ba ang walang kinakatakutan? Hindi ako naniniwalang wala kang kinakatakutan. Bahagyang nanunuya si Benjamin, hanggang ngayon, wala pa talaga. Nang marinig ang kanyang mayabang na tono, pansamantalang nawala ng masabi si Arisa. Kabanata 1410. Binuhat siya ni Benjamin hanggang sa tuktok ng bundok nang hindi man lang humihingal. Si Arisa ay lubos na humanga sa kanyang tibay. Ang distansya mula sa paanan ng bundok hanggang sa tuktok ay madaling higit sa 1,000 metro, at ang landas ay hilig. Gayunpaman, tila madali niyang binagtas ito, na hindi niya magagawa. Benjamin, hindi ka ba napapagod? Bakit hindi ka magpahinga? Samando si Arisa sa kanyang balikat, matamang nakatitig sa kanya, napansin lamang niya ang bahagyang pawis sa kanyang noo. Hindi pagod, nandito na tayo. Tumalbog pataas si Benjamin, dinala siya sa tuktok ng bundok bago siya ibinaba. Sa pagkakataong iyon, wala man lang liwayway sa di kalayuan. Medyo maaga sila dumating. Pagkatapos ng maikling pahinga, ganap na nanambalik ang lakas ni Benjamin. Sinenyasan niya ang kanyang mga bodyguard na kumuha ng upuan, na basa mula sa ambon sa tuktok ng bundok. Nang makita ang kanilang masusing paghahanda, tumawa si Arisa at sinabing, naisip mo na ang lahat, hindi ba? Inutusan kami ni Mr. Graham na maghanda ng maaga, na binanggit na ang mga upuan sa tuktok ng bundok ay medyo cool. Mabilis na inayos ng bodyguard ang mga upuan at pinunasan ng mga ito bago tumabi, hindi na inistorbo pa ang mag-asawa. Tumingin si Arisa kay Benjamin, puno ng tamis ang kanyang puso. Inisip mo ang lahat, bulalas niya, umupo at maghintay. Umupo si Benjamin, hinayla siya sa kandanggan niya. Mabilis na bumangon si Arisa, nakatayo sa isang tabi. Napatingin sa kanya si Benjamin na nagtataka, tinuro ni Arisa ang binti nito, mag-relax ka muna, ayos lang ako nakatayo saglit. Pagkatapos ng lahat, siya ay tumimbang ng higit sa 70 kilo. Kung uupo siya sa kandanggan nito, mahihirapan ito sa mga hita niya. Malakas ako, huwag mag-alala. Tinapik-tapik ni Benjamin ang hita niya, senyales na umupo siya rito. Kahit na malakas ka sa katawan, hindi mo dapat ipagsiksikan ang sarili mo ng ganito. Paano kung magpapamasahe ako?
Umaasang tumingin sa kanya si Arisa. Pagkatapos ng lahat, walang gaanong makikita bago sumikat ang araw, tsaka, dinala niya siya dito. Naisip niya na ang pagpapamasahe sa kanya ay magpapagaan ng pakiramdam niya. Tumingin ng malalim si Benjamin sa kanyang mga mata. Nang makita ang mukha nito na puno ng pag-asa, tumanggaw siya. Oo naman. Humalaklak si Arisa, yumuko para imasahe ang kanyang guya. Umaakyat mula sa ibaba hanggang sa itaas at minasa ang laman ng kanyang hita. Nagdilim ang mga mata ni Benjamin. Nakatutok ang kanyang tingin sa nakatutok na maliit nitong mukha habang ang kanyang Adam's apple ay umuurong. Hindi napansin ni Arisa ang pagbabago ng lalaki at ipinagpatuloy niya ang pagmamasahe sa kabilang hita niya. Ang kanyang malalambot na daliri ay gumagalaw pataas at pababa sa kanyang binti, naglapat lamang ng tamang dami ng presyon. Ito ay kapwa nakaaaliw at nagpapahirap. Napabuntong hininga si Benjamin, at mabilis niyang hinawakan ang kamay niya, na pinipigilan siyang umakyat pa sa hita niya. Sige, mabilis siyang humila, at sa isang iglap, nakaupo siya sa kandanggan niya. Hindi maipaliwanag ang garalgal niyang boses. Mamantong hininga siya na tumama sa mukha niya sa nakakapasong init. Napansin ni Arisa ang pagbabago ng lalaki, naramdaman ni Arisa ang pagtibok ng kanyang puso. Nanlilisik ang mga mata niya sa paligid habang inilipat ang atensyon. Masyado ba tayong maagang dumating? Wala pa akong nakikitang madaling araw. Niyakap siya ni Benjamin, ipinatong ang baba sa balikat nito at pinagmamasdan ang malayong tanawin sa gabi. Kung hindi tayo darating ng maaga, paano natin mapapanood ang pagsikat ng araw? Ang pagsikat ng araw ay nangyayari sa isang iglap. Patuloy na manood. Hindi mo nais na makaligtaan ito sa isang sandali. Ibinaling ni Arisa ang kanyang ulo upang tumingin. Sa kanya, pagkatapos ay bumalik upang tumingin sa kanya sa kadiliman sa di kalayuan. Pagkalipas ng ilang minuto, isang mahinang liwanag ang lumitaw sa di kalayuan. Hindi nagtagal, ang unang sinag ng sikat ng araw ay tumagos sa manipis na ambon na bumubuhos ng sagana. Ang mga patong-patong na ulap, na nakabalot sa isang gintong Amerikana, ay nagmistulang isang fairyland na kamamanghang ganda. Benjamin, labas na, mukhang napakaganda. Napabuntong hininga si Arisa sa pagtataka, hindi maalis ang tingin. Ibinaba ni Benjamin ang kanyang tingin sa kanyang nagniningning na mukha, ang kanyang manipis na labi ay bahagyang nakakurbo pataas. Hindi naman ako nagsinungaling sa'yo diba? Ang ganda ng pagsikat ng araw dito. Masayang tumawa si Arisa at tumanggaw ng mariin bilang pagsang-ayon. Ang ganda, parang fairyland sa langit. Ibig mo bang sabihin na nakapunta ka na doon? Pang-aasar sa kanya ni Benjamin, hinihimas ang leeg niya. Panay ang tingin niya sa magagandang tanawin sa di kalayuan. Hindi pa ako nakakapunta doon. Isa lang itong metapora. Pakit na ganti ni Arisa nang hindi man lang kumukurap.